So ito na nga, mga kababayan. Ito yung ating pag-uusapan ngayon na, mga kababayan, isa lang talaga ang aking panawagan. Si PBBM, bababa na sa 2028. Sa administrasyon ni Marcos, walang tatakbo sa kamag-anak niya kasi una, si Sandro kulang pa sa edad para magpresidente. Si Lisa, hindi rin naman niya gamay ang pumasok sa politics. So si PBBM, alam naman natin na ang presidente, isang termino lang. So ngayon, ako po'y nananawagan na sana si Mama Leni Robredo tumakbo na. Bakit? Mga kababayan, kung naalala ninyo, 21 points ang lamang ni Sara sa kanya noong nakaraang buwan sa survey. Ngayon po ay 10 points na lang ang laman ni Sara. 'Di ba? 10 points na lang. Biruin nyo, 21 points ang lamang ni Sara last month. Pero ngayon, 10 points na lang. Sa madaling salita, marami nang nagigising sa 100 million Filipino. 90% ayaw na kay Sara. 10% na lang ang nasa kanya. 10% lang lamang ni Sara, mga kababayan, kay Leni. So sa 90%, na kay Leni, 10% na lang 10% na lang. Eto, mga kababayan. Kaya sana, Mama Leni Robredo, maawa ka naman. 'Di ba? Eto, pakinggan natin mga kababayan. Diyos ko. Ito na, nagbago na ang survey, mga kababayan. Ito. Pulse Asia Survey. Travel with peace of mind with our service Nako, guarantee. mga kababayan. The next holiday trip starts May with ads lang. trip.com. A new Pulse Asia survey shows Vice President Sara Duterte leading former VP Leni Robredo in a possible head-to-head presidential race in Ayan na. 2028. Hala, The survey palapit shows na. 51% of respondents would vote for Duterte in a hypothetical one-on-one matchup against Robredo. Robredo received 41%, while 8% were undecided or did not give an answer. Duterte's strongest support came from Mindanao, where 91% said they would vote for her. Robredo, meanwhile, led in Balance Luzon with 55% support compared to Duterte's 33%. In Metro Manila, the two were nearly even, with Duterte at 48% and Robredo at 46%. The survey also showed Senator Erwin Tulfo leading a hypothetical vice presidential race. Tulfo received 46% support compared to Senator Robin Padilla's 38%. The poll also found that many Filipinos are already showing interest in the 2028 elections. Nako. The survey was conducted from May 3 to May 7 and was commissioned by the Strat-based group. Paglilinaw po sa aming ulat kaugnay ng Pulse Asia Survey na kinomisyon ng Strat-based Group kaugnay sa eleksyon 2028. Ayon po sa Pulse Asia, lumalabas sa survey na malakas na Vice Presidential bet si Senator Erwin Tulfo. Lamang sa head-to-head survey si Tulfo na may 46% kay Senator Robin Padilla na may 38%. Pero kung magtatapat naman sina Tulfo at Senator Bongo, 47% ang nagsabing si Go ang kanilang pipiliing maging vice-presidente, habang 42% naman ang nagsabing si Tulfo. Lumitaw din sa survey ang mga pangalan ni na Senator Bam Aquino, Senador Rodan de Marcoleta at Senador Rocky Tulfo. Sa pagkapangulo, lamang sa head-to-head survey si Vice President Sara Duterte kay Naga City Mayor Leni Robredo. Ng 10 points. 51% ang nakuha ni Duterte habang 41% naman kay Mayor Robredo. Kita nyo, mga kababayan, 51 kay Sara, 41 kay Leni. 10 points lang. Dati 21. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, ito yan ganito yan. Pagbabasihan natin, ang tao ngayon lulong sa social media. Lulong sa social media. Partida, si Leni Robredo, hindi pa nagdeklara yan. May 41% na. Alam niyo, sa totoo lang, mga kababayan, ang laging panlaban kasi ni Leni, kabataan.
ang kabataan talaga, puro Lenny. Sa totoo lang. Ako na nagsabi sa inyo mga kababayan, sa kabataan pa lang zero na si Sara dyan. Sa kabataan zero na si Sara. Sabihin man natin na ang matanda sa kanya, zero siya sa kabataan. Kasi kadalasan sa mga butante ngayon, mga kababayan, puro kabataan. Mas marami ang kabataan kaysa sa matanda. Kung naalala ninyo, 2025 election, hindi ako political analyst iniisip ko lang, ina-analyst ko lang as a vlogger. Kung naalala ninyo, 2025 midterm election sa mga senador, sa mga mayors. Naalala ninyo sino-sino mga nangunguna? Bato, Bongo, Tulfo, Marcoleta, sino pa? Sa senador, Camille Villar. Tapos nagulantang ang lahat pagdating sa eleksyon. Si Bam at si Kiko nawala sa survey, nag number 3, number 4. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, sabi ko sa inyo, tahimik si Bam at si Kiko. Noong eleksyon, wala sila sa survey. Hindi ba kayo nagtaka? Bakit sa top 5, napasok si Kiko at si Bam, wala naman sila sa survey? Yan ang isipin ninyong mabuti, mga kababayan. Yan ang isipin ninyong mabuti. Ultimo rally, hindi mo sila nakikita. Ultimo sa social media, kung makikita mo man sila, pagtatawanan. Wow, dagat. O ito, tubig. Diba? Ginaganon-ganon pa nila. Pero kapag ka ang kabataan na ang gumalaw at kumilos, mananalo ka. Tignan ninyo yung mga party list, si Dilima, si Jokno, pasok. Si Pia Lago ba yun? At saka si Ko. Yung kulot, pasok. Diba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, partida si Leni Robredo, hindi pa nagdeklara yan, may 41% na. Pag nagdeklara si Leni, ako nagsabi sa inyo mga kababayan, ganito yan. Example ko sa inyo. Halimbawa, si Leni Robredo mag-a-apply ng katulong sa bahay mo. Pati si Sara. Siyempre, mag-a-apply ka ng katulong. Una, yung bahay mo mansyon. Maraming mga mamahaling kagamitan. Maraming alahas, maraming pera na nakakakalat kung saan-saan. Tapos, dalawa ang katulong na mag-a-apply sa'yo. Si Leni Robredo at si Sara Duterte. Siyempre, pag nagpa-apply ka ng katulong, anong una mong hahanapin? NBI clearance, police clearance, or record. Ngayon, dito na. Umpisahan na nating interviewin si Leni. Patingin nga ng NBI record mo kung may record ka bang pagnanakaw, meron ka bang record na panununtok, meron ka bang record na pandarambong, meron ka bang record na paglustay. Wala. Pagdating kay Sara, putang ina, pagkita mo pa nga lang, may record siya, confidential fund, 400 million, kailangan ibalik. Pagdating dito, meron pa DepEd, disallowance, meron pa, ito pa, yung sa COA, Ghost Project, tapos ito pa sa DepEd, gumawa ng peking resibo, peking pirma, nandyan si Mary Grace Piatos. Tanungin kita ngayon, meron kang mansyon, maraming mamahaling gamit, may mga pera, mga alahas nagkakalat sa mansyon mo, hayaan mo si Sara ang magbantay? Sinong pipiliin mo? Si Leni o si Sara? Sige nga. Tanong ko lang mga kababayan. Si Leni o si Sara? Sinong pipiliin mo sa dalawa? Mayaman ka, kailangan mo ng katulong. Siyempre, di ba, kailangan mo record. Pagtingin mo kay Sara, putang natadtad ng kaso, disallowance sa COA. Tapos sabi nga ni Amy Marcos, talagang may imbestigahan ito ng todo-todo. Kung may anomalya man, walang lusutan. Diba? Kaya yun ang katotohanan. Mga kababayan, mahirap kumuha ng katulong, tad-tad ng record ang NBI. Utang ina mga kababayan. Partida, naka-41 si Leni, di pa nagdeklara. Baka pag nagdeklara yan, magiging 61 yan, wala na si Sara, alikabok na lang sa kanya.
Simple lang yan. Simple lang, mga kababayan. Example ko lang yan. Boboto ka. Ang iboto mo, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ang posisyong presidente, hindi basta-basta yan. Una, kung ikaw presidente, ikaw magmamaneho ng isang barko. Ang pasahero mo, buong Pilipinas. Ngayon, paano mo imamaneho ang barko kung kailangan mo ng script kasi hindi ka marunong? Ultimo, pag tinanong ka, kailangan mo pang magbasa kasi hindi mo alam ang English. Ultimo nga, pandesal, hindi ordinaryong palaman. Ang daing, tuyo yan sa Bisaya. Kasi ang daing binabad sa suka na may paminta at bawang, pero sa Bisaya, tuyo daw yan. Ang daing pinalaman sa pandesal. Tinanggalan niya ng buto, kaya boneless. Putang ina. Tapos kukunin mong presidente. Walang buto ang daing kasi tinanggalan niya ng buto, boneless. Putang ina. Hindi maganda. Alam nyo, hindi talaga maganda ang mangyayari. Kasi, ang buto, sa pakwan lang yan. Sa baka, sa baboy, buto. Pero pag sa isda, tinik. Saan ka nakakita? Ang daing tuyo sa Bisaya. Ang daing may sabaw. Binabad sa suka. Nilagyan ng bawang at paminta. Ang tuyo, binilad sa araw, nilagyan ng asin. Lo mo, Sarah. Puro ka kabuguan, animal ka. Kaya partida, mga kababayan. May 41 na si Lenny, di pa nagdeklara. Kaya nga sabi ni Kiko Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Kaya nga sabi ni Kiko Pangilinan, umaasa siya. Tuloy raw ang panliligaw ni Senador Kiko Pangilinan para tumakbo si Naga City Mayor Leni Robredo sa 2028 presidential elections. Posible rin kaya ang tambalang Lenny Kiko 2.0? Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannah T. Ano natin yun? First, Bicolana President, di ba? Polling siya ang hinahanap ng tao. Ang sitwasyon, kailangan ng matino at mahusay na pamamahala. Tila tinatawag ng tadhana si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ayon kay Senator Kiko Pangilinan na dati niyang katandem sa 2022 elections. Patuloy ang panliligaw niya sa dating bise na ikonsidera ang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Una nang sinabi ni Robredo na matagal na niyang ayaw bumalik sa national politics. Ang clamor ng publiko ay good governance, lalo na ngayon. And so we are doing Like our best po tayo, to mga convince her. kababayan. Pero ang pinakamaganda, pag taong bayan ang mismo ang tumatawag at nananawagan na lumaban siya, palagay ko, makukumbinsi rin siya. Sa usapin kung posible pa bang Ma'am bumalik ang Mildred, Lenny Kiko tandem, sabi ni Pangilinan, tututok daw siya sa kanyang agricultural advocacies. Para sa senador, dapat ikonsidera ang vice presidential bet ni Robredo na hindi taga Luzon. Kukumbinsi ako na dapat Kim taga Carlo, Visayas, ito po. kaya taga Mindanao ang kunin niyang vice president. Ako, sa Senate, focus ako sa agri. Sa isang recent Pulse Asia survey, 51% ang boboto kay VP Sara para sa 2028 bilang Pangulo, habang 41% naman ang suporta kay Robredo, 8% ang undecided at hindi sumagot. Kahit may overwhelming support kay VP Sara sa Mindanao, kung saan 91% ito, habang 7% lang ang kay Robredo, halos dikit ang pulso sa dalawa sa NCR. Nanguna naman si Robredo sa Balance Luzon o Luzon sa labas ng Metro Manila dahil 55% ang nakuha niya kumpara sa 33% na nakuha ni VP Sara. Slim din ang lead ni VP Sara sa Visayas na 50% kumpara sa 46% ni Robredo. Nagdeklara ng pagtakbo si VP Sara para sa 2028 as early as February this year. Sa kabila ng mariing pagtanggi ni Robredo sa pagtakbo bilang Pangulo, ani Pangilinan, you cannot argue with destiny. Para sa Agenda Weekend, Hannah T. Billionaire News Channel. Alam niyo mga kababayan, inaantay ko talaga na
magkaroon ng big twist. Yes. Big twist. Hello po Kim Carlo, maraming salamat po. So yun lang mga kababayan, yung ating reaksyon sa mga oras na ito. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, partida ha. Hindi pa si Leni nag-declare. Sabi ko sa inyo mga kababayan, napakarami po talagang may gustong tumakbo si Leni. Hindi ko din alam. Kasi kung credential lang naman, maraming nagawa si Leni. Uy, Diyos ko, kung utakan lang din naman, mas may utak pa naman si Leni kaysa kay Sara. Diyos ko. At kung dalhin naman siya sa pang-international na pandaigdigang entablado, kaya ni Leni. Si Sara kaya ba? Itok-itok. Itok-itok. Wala. So yun lang mga kababayan. Alam niyo sa totoo lang, kung tatakbo lang talaga si Leni, naku, isa na ako sa mag-support yan. Mga kababayan, wala kasi ako nakita eh. Junbe Cremolya. Hala ka diya. Junbe Cremolya, bahala ka diya. Tulpo, bahala ka diya. Bahala kayo dyan, oy. Oh, basta yun lang sa akin. Si Leni lang talaga. Oo, pag may ini-endorse si PBBM tapos hindi ko gusto, ay hindi ako mapilit ni PBBM. Sana ang i-endorse mo ay karapat-dapat PBBM. Huwag kang mag-endorse ng tamad. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po. Like po tayo mga kababayan.